Alright, nagbabalik po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Yes, kami pa rin po yung mga kasama ngayong hapon na ito. Ako po si ka-partner Cherry. At ako pa rin po si ka-partner Jillian. Yes, at excited na kaming matikman. Ay, makausap pala ang aming panauhin ngayong hapon na ito. Ayan, ipakilala mo Ayan, na. mga ka-partners. Okay, ready na ba kayong magutom? O, yan. So, sa kwento ng tagumpay po na ating papag-usapan ngayon. Sabi po kasi dito mga ka-partners, from tambayan to food trip, from simpleng kwentuhan to a booming business, today's guest proves that great ideas can be born out of nowhere. Ayan, basta daw po may tiyaga at may kasamang sipag. Ayan, kilalanin natin ang taong hindi nagpatalo sa takot and just did it scared. Ayan, ang founder ng Bogchi Pare, the home of the viral shawarma rice na pinipilahan at minamahal ng masa. Kaya mga kapartners, wag na po natin patagalin. Let's all welcome ang kapartners po natin na si kapartner Mark Anthony Gaminde, ang founder or ang owner ng Bogchi Pare. Ayan, kamusta po kapartner at welcome po sa Patok sa DZAR. Hello po, gandang araw po. Bali, ako pala si Mark Anthony Gaminde, owner po ng Bogchi Pare. Okay. Yes, food shawarma trip na. po siya. Food trip na masaya pa, no? Oo. Ayan. So, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa Patok sa DZAR. Meron din ho silang pagkataon upang magpasalamat ho to those who are with you behind the scenes, especially ho yung nagkakamera ho sa inyo ngayon. Ayan. Napaka-supportive. Yes, Ayan. po, go ahead. Thank you sa mga sumusupport sa Bogchi Pare, lalo na po yung mga katulong sa behind the scene, and especially po yung wife ko po and yung anak po namin. So, yun. Bogchi Pare. Bakit po Bogchi Pare? At sa dami-rami ho ng pwedeng mainegosyo ho dito sa ating bansa, bakit ho shawarma? Bali, ano po kasi, favorite po talaga namin yung shawarma. So, parang nag-start po siya. Simpleng kwentuhan lang po, parang nakatambay lang po. Dahil gawa nga po ng pandemic. Kaya parang nag-iiyaw-iyaw lang po kami nun. Tapos nag-iisip po kami ng kung ano yung magandang i-business. So, parang naisip po namin, shawarma na lang po. Okay. Kasi parang may background din po ako sa dating work na shawarma. Pero yun naman po, authentic naman po siya. Okay. Pero ang ginawa ko po with the twist po na Filipino style. Yung mas magugustuhan po ng masang Pilipino. Oo. So, yun naman pala. Galing naman pala si ka-partner, no? Sa ganong Opo. klase ng trabaho. So, may idea ka na gumawa or mag-formulate ng sarili mong panglasa. Opo. At sabi mo nga ito ay Filipino taste. Opo. Ayun, parang natatakam talaga ako. Oo. Oo, so dati ho kayong chef? Hindi. Bali, Hindi ano lang naman po siya. ako. Parang barista lang po ako doon sa okay. ano na yun. Tapos nanonood lang po ako sa mga chef. Hindi nila alam na kinukuha na ni ka-partner yung idea kung paano gawin yung shawarma. Hello ho sa dati hong boss ni ni kapartner. Pero yung alam din naman po ng dati kong boss, actually tinuruan niya pa nga po ako ng okay. yung authentic recipe. Kaso ayun nga po, sabi ko baka hindi masyadong magustuhan ng Pinoy. Kasi Pinoy. iba po yung lasa talaga ng Opo. sa authentic. Kaya nilagyan ko po ng twist. Ayun. So, ano po yung moment na ka-partner, since nasabi mo na yun nga nasa tambayan lang kayo before, tapos yun yung naging way na magkaroon ka ng sarili nyong negosyo. So, Opo. kailan mo nasabi yung sa panahon na seryoso na talaga to, so legit na tayo na tara, let's do it na, push through na yung pagnenegosyo? Yung naramdaman po namin yun, yung parang tinatangkilik po siya. Ayun. Bali nag-start lang din po kami online din. 1 month po kaming nag-online. Tapos lagi pong nasa-sold out. Wow. Then, ayun nga po, yung sunod na step po namin, nakipwesto po muna kami sa kapatid ko. May store po kasi sila. Yung Unli Wings po, bali dun din po muna kami nakipwesto. Then after a month,
nakaipon po. Tapos sakto, malapit din po doon na may bakanteng pwesto. Ginrab na rin po namin. Yun. Tapos doon na po nag-start ng tuloy-tuloy. Ayun. Ano nga ba yung ino-offer ng Bugchi Pare at bakit sa tingin mo ito ay binabalik-balikan ng mga nakatikim na ng shawarma? Siguro po yung sa lasa niya po kasi ano po siya, parang combination po ng authentic and Filipino version. Bali yung sauce po kasi namin parang authentic na may sariling timpla ko po. Tapos yung karne naman po Filipino style po yung niya, lasa. So sa tingin mo yun yung pinaka binabalik-balikan dito, yung authentic na sauce and yung sa karne naman yung Filipino yung lasa. Yes po. Ito ba ay isang pita or available din ito ng rice? Same po, available. Same sila available. Shawarma pita and shawarma rice po. Yes. Ito ba ay affordable? Ayan. Yes po. Maaari mo bang Magkano i-price kaya? review ang Bali ang yung pita and the rice? Buy one take one po yung namin, promo po namin. Bali lifetime promo po. 110 lang po. Then sa shawarma rice naman po 100. Pero solo lang po siya. Okay. So, wala pa yung drinks, kapartner? Wala pa po. Wala pa, okay. So, ano siya, no? Ano yung pinaka-bestseller sa tingin nyo po dyan sa mga ino-offer po ninyo? Yung patok talaga sa masa? Yung shawarma rice po. Shawarma Bali, rice. doon po talaga kami nakilala Tsaka doon po pinilaan. Parang nangyari lang po yun, may customer po na kumain. Tapos pinicturan po. Then in-upload sa social media. Friend po yun ng friend ko rin. So ginrab po namin. Then in-upload sa page. Tapos ginrab din ng isang friend namin. Pinost naman sa Instagram. Then Okay. nag-grab din po ng parang page din po pero sikat. Oo. Tapos nung na-post po kami, doon na po kumalat. Parang nagising na lang po kami one day, dami na pong nagme-message. Tapos hindi namin alam kung bakit, kung saan nanggaling yung mga yon. Tapos yun nga, nag-viral na po pala siya. Kasi kapag na-viral ka sa social media, yan na, hindi mo akalain na dadagsain ka na ng mga ng mga customers kasi word of mouth kasi yan ka-partner. Yun nga po. Hindi mo akalain na kung saan na mga karating na lugar yung pagkain nyo o yung mga ino-offer nyo. So, naging handa naman kayo nung mga panahon na yun. Kamusta naman yung supply? Yung sa supply po, wala naman naging problema. Yung parang sa manpower lang po yung naging problema po namin. Kasi biglang dumagsa po talaga. Doon po hindi kami ready. So, ayun po, buti na lang din po nakapaghanap ng tao kaagad na makakasama, makakatulong. So, ayun po. Magandang problema yun, ka-partner, ha? Oo. Kasi hindi nila ina-expect pero nakakuha naman kayo agad ng mga manpower. Yes po. Okay naman. So, ayun. Kamusta po yung ano-ano pa yung mga challenges na kinaharap nyo since ito po ay 4 na taon na negosyo. Kamusta yung niya ngayon, yung takbo niya ngayon ng negosyo po ninyo? So, ngayon po okay naman din po. So, bali yung challenges po sa tao rin po. Baga parang mahirap pong makahanap minsan ng talagang mag-fit sa work. Parang ayun po yung pinaka naging challenge sa akin. Meron pa po, kaka-open lang din po ng second branch namin nun. Tapos biglang may nagpaalam po sa tao po na magbabakasyon or aalis, parang ganun po. So anong nangyari po, kaka-open lang nung isang branch. So may problema na po kagad. No. Tapos, ayun nga, bali yung iba, siguro matagal na rin po, naging pasaway na rin po. So, sobrang stress na po. Kaya ang ginawa ko po, pinagpahinga ko na lang po muna sila lahat. Then, ako na lang po muna ulit. Hanggang sa, yun nga po, parang hindi ko na rin alam yung gagawin ko po nun. Tapos, nagdasal na lang din po ako na bigyan ako ng sign tsaka bigay yung mga tamang tao. Then, ayun nga po, hindi ako naghanap pero may mga kusang dumating po.
na mga tao. Hanggang ngayon po, sila pa rin po yung tao ko ngayon. Wow. Mga kasama ko. Yes, oo. Prayers is the most powerful weapon nga totoo. talaga, no? Parang Oo. Kapag hindi may mo na- guide po talaga. Oo, kapag hindi mo Yes. na kasi kaya, Oo, kumbaga, yun. ipasa Diyos mo na kasi Kasi di ko na po rin alam yung gagawin ko. oo, at least tumawag po kayo sa ating Diyos at siya na po yung gumabay at tumulong po sa inyo. Naka-back up talaga Yes. ang ating Diyos. Amen. Okay. Amen. Oo. Nabasa namin dito, no, yung inyong profile. Napansin namin, wala ho kayong mentor, walang Apo. blueprint. Paano ho kayo natuto sa araw-araw na negosyo po? Sa true experience lang po parang along the way po matututo ka na. So para sa akin po try lang ng try. Kumbaga kahit mali ka pa po sa umpisa, basta importante po na simulan na. Tapos along the way matututo ka na rin naman po doon kung ano yung mga dapat baguhin, ano yung mga dapat i-improve, ganun po. So ganun lang po yung ginawa ko, parang try lang ng try po. Yes. Talagang risk taker talaga Oo. si kapartner. At sinamahan no? niya ng pagdarasal, Oo. no? Oo. Sa pag-handle din ng kanyang mga tao. Tama. So, grabe. Ayan kasi, alam mo ka-partner, Galing. nakakatakot kasi magnegosyo. Tama, di ba ka-partner? Opo. Kasi hindi mo alam kung kung talo ka ba or panalo ka ba dito. Pero yung fear po, ka-partner, alam ko sa pagsisimula po ng negosyo po ninyo, may konting takot at hindi mo alam kasi kung ano yung patutunguhan nung negosyo. So, paano nyo po hinandle yung ganun? Kasi nakaka-stress na, sabi nyo po, tas nakaka-pressure. So, sa tingin nyo po, ano po yung ano po yung mga guiding principle po ninyo para malagpasan po yung mga ganitong klaseng trials? Para sa akin po, ang nasa isip ko, andito na tuloy ko na lang kung ano man yung kalabasan, tanggapin ko na. Basta tuloy-tuloy lang po, tatrabahuin mo lang talaga siya sa araw-araw. Kumbaga, yung problema, malalagpasan din naman po yun. Wow! Gano'n ka-importante yung pagiging determinado po pagdating sa negosyo? Sobrang importante po kasi kailangan talaga buo po yung loob mo. Kasi ayun nga po, hindi ka pwedeng panghinaan na parang may isip mo na lang, ayoko na, tigil ko na to. Andun ka na So, tuloy-tuloy mo na lang din. Tama. Yes, nandun ka na. So, ituloy-tuloy mo na lang din, sabi niya. Paano naman yung advice mo dun sa gustong magsimula, pero laging sinasabi, hindi pa ako ready? Yun nga po, gaya ng sabi ko kanina, okay lang na magkamali ka sa simula. Basta importante, simulan mo na po. Along the way, matututo ka na rin po dun Tama. So, ayun nga, kailangan buo rin yung loob mo na dapat determinado ka rin po. Yes. Oo. Ayun. Nabanggit mo na kanina meron na kayong pangalawang branch. Ilan Apo. na pala yung branches ngayon ni Buchi Pare? Bali, dalawa po. Dalawa na. Oo. Sa dalawang branches mo, meron ka bang any plans na mag-expand o mag-franchise ng Yes. Buchi Pare? Yes po. Bali yung sa expansion po, magkakaroon na rin po kami sa Taguig. Wow, malapit na sa atin. Baka this year po, sana matapos. Yung franchising naman po, inaasikaso pa po yung papers. Baka next year po. Wow. Sana. Opo, kasi Yes. para matikman ng ating mga kababayang Pilipino yung shawarma na Filipino Oo. taste. Opo. Yes. Ayan. Hindi lang dito sa metro, kundi maging nationwide. Yes. Ayan. So, sa sobra kasing dami ng food business ngayon, no? Especially shawarma. Madaming Opo. nag-o-offer din ito. Marami ng iba-ibang klaseng shawarma. Ganyan ang mga kiosk, store, ganyan, maging sa restaurant. Paano ninyo nasisigurong stand out kayo at kayo ay kakaiba? Ano yung masasabi mo, kumbaga na competitive edge mo ayan sa ibang nag-o-offer ng shawarma? Para po sa akin, yung consistency po ng quality and lasa po namin. Talagang from the start until now, ganun pa rin po yung
lasa. So, ayun, marami naman po kaming repeat customer na nag-feedback ng okay, ayun nga po, mas mas okay daw po yung ano, parang shawarma po namin, ganun. Oo. Kasi yung mga food lover na kagaya natin, nagha-hopping yan ng mga ng mga iba't ibang lasa. So, since sabi nga po ng mga customer nyo na masarap, so naniniwala din tayo kahit hindi pa natin natitikman. Oo. Ka-partner, Che. Oo, kasi kanina pa talaga ako natatakam dun sa video. Nag-scroll din ako ng sa social media. Sa page nyo po. Opo. Reviews, grabe, sobrang sarap daw. Oo, nag-scroll din ako ng sa social media at sabi sa mga reviews sa sobrang sarap Sarap. daw. Oo, yes. At saka buy one Thank you po. take one pa, Yes di po. ba? Oo. Buy one, take one po pala. Yes po. Okay. So, So, shawarma pita po yan. shawarma pita talaga. Mm-mm. Wow. So, eto ka-partner, medyo maiba tayo. Okay. Kung may chance na ibabalik, may gusto ka bang baguhin nung panahon na nagsimula ka pa lang sa pagninegosyo mo? Wala po. Oo, Talagang di ba? wala pong no regrets po na Oo. ginawa ko po yun. Mm-mm. Bali, pwede ko rin po ba sabihin yan? Oh, sige. Kasi bago po mag-food, clothing store po talaga yung business ko. Okay. So, nagsara lang po dahil pandemic. Dahil bawal nga pong mag-open yung mga ganun. So, nag-shift po kayo sa food po. Kaya business. nag-shift po. So, yun nga. Kumbaga, number one din po pag mindset po na kailangan pag hindi na gumagana yung isa, dapat makapag-innovate ka ulit ng bago. Yun, importante pala talaga. Yun, hindi yung mag-stick ka na lang sa wala na Opo. lang kasi wala ng oportunidad. At least may bagong open door, no? Yes po. May nagbago po sa inyong idea para magkaroon ng another na source Opo. Tama. sa inyong income. Ayun. Dapat marunong kang mag-shift, no? At syempre, hindi basta-basta yung role dito bilang isang negosyante ni Yes ka-partner Mark dahil siya rin ay tumatayong asawa, ama, ayan, di ba, sa kanilang pamilya. Paano nyo po nababalanse yung pagiging negosyante at asawa at the same time? May quality time pa po ba kayo? Meron naman po. Bali, time management lang po Tama. talaga. Yes. Kumbaga, kailangan hindi mo rin papabayaan yung sarili mo and yung family. So, ayun nga po, may kanya-kanyang oras naman po na nilalaan para sa bawat isa po. Ayun, importante din kasi. Kamusta naman po yung sa sarili nyo po, yung physical health po ninyo na ano pa ba, may me time pa ba, naasikaso pa po ba, o baka pressured at stress lang sa negosyo. Importante po kasi yung ating health. Yes po. Bali, sa ngayon po, okay na po kasi Okay naman. nagkaroon na rin po ako ng maraming free time. Hindi naman sobrang pero may free time kahit papaano. So, nakakapag-jogging, nakakapag-gym po, ganun. Ayun, importante din kasi talaga yan ka-partner. Opo. Pansin ko nga sa look ni ka-partner Mark, very relaxed siya ngayon. Oo. At syempre, marami ring interesado na i-avail itong inyong Bugchi Pare. Saan ba kayo matatagpuan? At available din ba ang walk-in, mag-order online? Go ahead, we're giving you the floor, ka-partner Mark. Bali, located po kami sa CAA Las Piñas. And yung isang branch po namin, located din po sa Las Piñas, sa TS Cruz po. TS Cruz Subdivision. So, yun lang po. Hanggang saan po nakakaabot yung deliveries po ninyo? Ayun. Bali, pwede naman pong Metro Manila kasi through Lalamove naman po yung delivery namin. So, meron din po kaming Facebook page. Pag gusto po nilang umorder, message na lang din po. Ayan. Sa mga kapartners po natin na gustong makatikim at gustong mag-order po nitong Bugchi Pare, ayan, balikan niyo po ang episode na ito at screenshot po ang kanilang mga contact and information. Ayan. So, kapartner, gusto ko lang maitanong kay kapartner Yes. kung ano po yung maaari niyo pong mai-advise po sa mga kagaya po ninyo na
kumbaga kayo po ay isang negosyante, isang ama, may pamilya. Gaano po kahalaga yung pagiging ano po? Kasi sabi niyo po, mayroon po kayong dating negosyo na nag-close and then nag-ship po kayo kagad. Yung pagiging positive po na mindset sa isang lalaki or sa isang haligi ng tahanan, paano nyo po ma-educate or ano po yung ma-advise nyo po sa bawat nanonood po na maging responsable po pagdating sa pamilya at sa negosyo po? So, yun, ang ma-advise ko lang po sa ginagawa, kung ano man yung ginagawa, mapa-employee man or negosyante po, be consistent lang po and always show up. Pag may problema, kung di mo na kaya, pray lang po. Tapos hingi lang ng guide. Yun lang po yung ano ko. Kapag hindi ko na ano, hingi lang po ako ng sign. So, ganun lang po. Importante pala yung mga sign. Opo. Parang do your part and then God will do the rest. Yes. Perfect. Palakpakan po natin si Yes. ka-partner. Ang galing. Ayan. Medyo napapasarap na ang ating kwentuhan, no? Ka-partner Jillian, parang magiging singsarap ito ng Bugchi pare, no? Oo. At dahil excited na rin kami ni ka-partner Jillian na ito ay masubukan, ayan. Syempre, nais din nating pasalamatan si ka-partner Mark sa pagpapaunlak sa patok sa DZAR for inspiring everybody, our live viewers, live listeners, and then for educating us, no? Kung paano, ayan, dumiskarte bilang isang negosyante ngayong hapon na ito. And any parting message na lamang po ka-partner Mark, ayan, bago ko tayo magpaalam, we're giving you the floor po. Baka may mga nais po silang pahabol pa na batiin o pasalamatan na inyong nakasama throughout the years, ayan, na nag-exist po ang Bugchi pare sa hirap at ginhawa. Ayun, thank you po syempre po, sa family ko, sa parents, and sa mga kasama ko sa shop, and sa mga friends na sumusuporta, and sa mga customer po na walang sawang bumibili po or nagsusupport sa amin. Yun lang po. Thank you. Ayan, you're welcome po. Ayan, thank you so much po muli ka-partner Mark. Kaya ka-partner Jillian, ayan, tayo ay magpaalam na sa ating mga live viewers and listeners sa ngayon. Ayan, so kung meron ho kayong kwento na alam mo papatak at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino. Ayan, abay, wag niyo po itong itago, kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan. Yes, bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Tama. At para mas malinaw, sa Filipino naman nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan, mga kapartners, ako pa rin po si kapartner Jillian. Yes, muli ako po si kapartner Cherry. Magsalo-salo ulit tayo bukas. Yan, sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.